Tatlong tips para sa mga gusto maging healthy. Unang tip, kailangan meron kang baseline. Ano ba yung tinatry mong baguhin po? What is it that you are trying to heal from? What is your baseline? Hindi mo pwedeng hulaan. You have to know your levels. So sa madaling salita, kailangan po ng baseline blood work. Ano yung mga ino-order ko sa baseline blood work ng mga pasyente ko? Number 1, complete blood count. Para makita natin kung meron bang mga any signs of inflammation, may mga pagkukulang ba sa mga red cells, white cells. Number 2, lagi ako nag-order ng ferritin. Ito ay isang inflammation marker. Akala ng karamihan para sa iron lang yan. Pangunahing marker kung gusto mo makita kung ang tao ay may fatty liver. Normally, napakataas niyan. It is an acute phase reactant. Ibig sabihin siya ay tumataas dun sa mga times na merong inflammation. Number 3, chinecheck ko syempre yung ihi. Makikita mo na agad doon kung ang isang tao ay may problema sa protina, kung gumagana ba yung kanyang filtering mechanism, kung may asukal ba dun sa kanyang ihi. Susunod na chinecheck, fasting glucose. It checks kung ano yung pag-handle ng katawan mo nung kinain mo kagabi. Susunod na chinecheck ko is yung HbA1c. So hemoglobin A1c. Ang chinecheck niyan is yung paano hinahandle ng katawan mo yung circulating sugar over the last 3 months. Susunod na chinecheck ACR, albumin creatinine ratio. Ito yung kapasidad ng katawan mo na mag-filter. Filtering mechanism po ng ating kidneys. Sometimes, dito mo mahuhuli yung mga tao who already have issue with blood pressure. May issue na sila because of diabetes na nakatago. Yung A1C tumataas po, Susunod na chinecheck ko, complete lipid profile. Normally, ang tinitignan ko dyan yung triglycerides. After ng lipid profile, I always check yung kidney function talaga. So, sodium, potassium, GFR, creatinine. So, ano bang chinecheck natin? Liver enzymes, napakahalaga. So, dito sa Canada, US, it's called ALT, AST, sa Pilipinas, SGPT, SGLT, kasama na rin dyan yung mga things like alkaline phosphatase, kasama na dyan yung bilirubin. May idadagdag pa tayo dyan, uric acid, marker of metabolism, uric acid. And finally, ano pa ba? ECG. So, I always order an ECG as well to look at meron na ba siyang mga lamat doon sa puso. Ano ngayon ang gagawin mo pag meron ka ng baseline? O di syempre, natukoy mo na kung ano yung problema, right? Now, it's time to understand the basic mechanism no common pathway ng mga sakit na yun. Ano ba yung common pathway? Sa usual Filipinos, common pathway is insulin resistance. Lahat ng mga sakit na very common sa Pilipino, for example, high blood pressure, mataas na asukal, yung iyong diabetes nga or pre-diabetes, pag mataas yung uric acid mo, mataas yung cholesterol mo, common pathway, insulin resistance, mataas yung pressure mo, nagkakaroon ka ng gout, panghihina, paano mo ngayon a-address yun? Well then, you start eating food that are less stimulating sa insulin. What are those food? Pinasimple na natin yan. Nandun siya sa food guide po. And saan matatagpuan yan? It's a free resource. Nandun siya sa ating grupo. Dr. Iris Radev, Low Carb Fasting Group. Nandun siya sa welcome package. Ikatlo, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Kailangan ka magpatingin dun sa pinakamagaling na doctor. Ito yung pinakamahalaga in everything. Sa pagpapagaling man sa sakit, sa pagbabago man ng ating lifestyle. Napakahalaga na tayo ay sasangguni doon sa lumikha po sa atin, mga kapatid. The one who made your body. It's the greatest physician po, encourage yung promise doon sa Jeremiah. It's all about us praying that the Lord can heal us and save us. Napaka-powerful po, if we ask things in the mighty name of Jesus. Kung healing tayo ng healing, the Lord will give it to you, kapatid, ayon sa kanyang kalooban. And also saving you. So the Lord not only heals you, but He also saves you. Minsan hindi na kaya ng mga gamot ng mga doctors. But the Lord can heal you po. Wala namang imposible sa Panginoon.